So ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na Jesus Shop. So pakita ko lang sa inyo. Kasi nung nakaraan, napakita ko nga sa inyo yung new setup, pero hindi ko pinakita yung step by step. So nilagyan ko muna ng plastic sa ilalim. Ito yung magsisilbing water tray niya. Kasi nagpe-prepare na rin tayo sa halimbawa, hindi ka makapagdilig ng isang araw o kaya biglang uminit yung panahon. Pag natuyo agad yung media mo, kailangan mo magdilig agad. So ito, tutulong to para hindi agad matuyo yung media. Pero magbibigay pa rin ng good aeration kasi nga mataas-taas tong media or pasok na paglalagyan natin planter. So after nung plastic, naglagay kami ng seedling tray. Ito yung magiging magse-separate at tutulong para hindi magkaroon ng waterlog at dito magkaroon na mineral build up. Ayan. Kasi yung tubig na magiging stagnant ay mapupunta sa ilalim. So ayan, lalagyan na natin ng media. Ang makipansin nyo sa media namin ay mataas sa perlite. Tapos hindi na namin sinisiksik sa ilalim yan kasi nga ayaw nga namin na masyadong siksik sa ilalim para sa aeration at hindi na rin mag waterlog ng gusto. Tapos hindi rin ganun kataas yung plastic na nilagay ko dyan, mababa lang talaga. So ayan, lagyan natin ng media. Ganyan lang. Kung nalagyan nyo na ng media, taniman nyo na. Dinidiligan ko pa pala to bago ko taniman dahil para bumaba yung minerals. Kasi ito ay direct ako ng hinalo. Dito sa rainwater naman ang ginamit ko, kaya sigurado mababa rin ang minerals. Pero dahil tagulan naman ngayon, marami tayong tubig, so might as well na ibanlawan nyo kung magita ng pag water sa taas or pagmimis sa taas ng media. Wala pang plants yun Tapos pag nataniman na, i-miss nyo uli para naman mag-settle naman yung media, kumapit naman doon sa paligid ng rhizome ng halaman nyo. Masyado ng so dagdagan natin ng konting ayan, sphagnum yung perlite natin. Maganda yung perlite pero wag yung sobra-sobra. Maximum ng 30 sphagnum, 30 sphagnum, 70 perlite. Mekas nyo lang yan. Ang ganda yung halong-halo Hindi pwede yung sa isang side, marami sa kabila hindi. Nagbibideo lang ako kaya hindi ko madalawang kamay. Ang dami-dami yan po. Sphagnum na yung kanina. Ito natin ng perlite. Hindi kasi masyadong na megus. Pero naman yan, magbabalance yan mamaya pagka diniligan na natin. Matatanggal yung mga perlite niya sa ibabaw, mawawash. Pupunta sa gilid o matatanggal siya. Yan lang yung setup namin na bago ngayon. Mataas sa perlite tapos maraming media. Hindi yung tulad ng nakaraan, nasa seedling tray lang sila. Mabubuhay naman sa seedling tray, kaya lang replant ka ng replant kasi konti yung media. So damihan natin yung media para medyo matagal-tagal bago tayo pang replant. At kapag nasa compat or community planter yung ganito,
Kapag lumaki yung rhizome ng isang halaman, may space. Yung mga nadedele yung laki, so hindi sila consume ng malaking space kasi ma-outgrown sila ng mga mabilis lumaki. Yung mabilis man lumaki naman yun, ayun naman yung ulang ina-out namin, mabibili. Kaya sakto lang din talaga yung ganitong setup sa amin. Matagal na ito ginagamit namin dati pa. Pansinin nyo yung mga old video na ginawa natin. Ito yung setup natin. Kaya lang per tree talaga na kalahati. Kalahati, isang cultivar kalahati. Ganun. Iba naman. Ngayon kasi marami na tayong halaman. Kaya isang tree na talaga yung isang cultivar. Kapag may mga sobrang space, dinadagdagan natin ng ibang halaman. So, pag nataniman na yan or nalagyan na ng media, lalagyan naman natin ng idiligan natin ng tubig sa ibabaw para malinis, bumaba yung TDS ng water. So, yan, kapag nalagyan mo na ng media, sprayin mo lang ng yung tubig sa ibabaw para bumaba yung minerals ng media mo. Tapos tanggal din yung mga extra perlite. Ibabaw lang naman matatanggal yan, pero yung ilalim sakto pa rin yung mix mo. Okay, patay na. Ayan. So ayan, ayan na yung ready to use na media. Galan natin ng mga hindi ko alam kung ano to ugat. Ayan, pwede na taniman. So yun lang, God bless and bye bye.